Update nga pala sa ating kalabasa. Ayan, gumagapang na siya. Ayan, pero guys, tatalian ko muna siya ng cable tie para mag-guide siya paakyat. So, tingnan nyo guys yung aking kalabasa. Medyo nakakaano na siya guys. Gumagapang na siya pababa. Kaya kailangan natin siyang talian ng ating cable tie para mag-guide siya paakyat. So, talian na natin siya guys. So, ayan siya guys. Tingnan nyo ang lusog-lusog ng aking kalabasa. Ayan. Super. Ang lalaki ng dahon niya guys. Ang laki ng dahon. Diba? Ayan. Super. Ang ganda niya guys. Ang lalaki na ng dahon. Kasi guys, nilagyan ko na to ng mga fertilizers. Lahat ng aking mga gulay. Kaya, eto na siya guys ngayon. Sobrang lumaki talaga siya bigla. Nung paglagay ko ng mga fertilizers na ginawa ko, yung mga nakaraang video, gumawa ako ng compost fertilizer. At nung medyo lumaki na sila guys, yun, pinaglalagyan ko na sila lahat ng mga fertilizers na yung compost. Tapos, ito yung resulta guys. Grabe, nagulat ako biglang lumaki. Ayan. At ang ganda-ganda ng mga dahon nila. Super green. Ayan. Ang bilis nila guys lumaki. Yung aking kalabasa at yung aking upo. Ang bilis nilang lumaki. Kaya nilagyan ko na sila ng cable tie para yung pag-akyat nila guys is mag-guide sila, hindi yung pababa. So ayan, ayan oh, ganda na guys. Ang lalaki ng dahon. Di ba? Update ko lang tayo guys dito. Update lang sa aking kalabasa. Yan. Guys. So, ngayon guys ay mag-work tayo ngayon dito sa aking garden at nung nakaraan guys is na-mention ko na itong aking bitter gourd ay medyo lumalago na siya. So, kailangan kong dagdagan yung kanilang trellis. Yung tubo ng aking ampalaya. So, hindi siya kakayanin na ganitong trellis lang. So, kailangan ko talaga siya guys dagdagan.
natapos na natin yung ating trellis ng ating ampalaya. So, tingnan nyo guys. Yan. Pinanyan ko lang siya guys para mas mabilis siyang gapangan ang ating ampalaya. So, ayan siya guys. Lalagyan ko na lang siya ng kahoy sa gitna para mas ano siya, gumapang paakyat para mag-guide yung ating ampalaya. Kaso guys, kulang yung ating kahoy, kaya maghahanap pa tayo ng kahoy. Let's go guys. Mangangahoy muna tayo kasi kulang yung ating kahoy. Pero konti lang naman guys, konti lang naman yung kailangan ko. Madami din naman ditong mahahanap na kahoy-kahoy guys, kasi nung nakaraan is madaming pinutol ditong sanga-sanga. So, yun ang gagamitin ko para sa aking garden. Wow, ang daming bayabas dito. Alam nyo guys, dito sa sa bakuran, ang dami talaga ditong bayabas na guys, namumunga. Siguro mga 5 puno ng bayabas meron dito. So, ito guys, oh. Ito. Yan, oh. Yan. Ang tamis ng na to. Bayabas. Alam niyo guys, yung bayabas namin dito is native talaga. Matatamis. Yung mga maliliit na matatamis. No. Yung iba guys, nalalaglag na lang. Umuulan na naman. So guys, so, pitas muna tayo ng bayabas. Ito. Yan. So. Ano? Ang laki guys. Kaya lang pangit yung niya balat. Nandito tayo guys sa taas. May bundok-bundok. Ayun pa guys, oh. Yung pa sa taas, oh. Hindi ko siya abot. So guys, so may nahanap ako ditong guys. Meron na, oh wow, ang dami ampalaya. Ito guys, so mga ampalaya. Ayan, oh. Ay naku, kukunin ko tong ampalaya guys. Ayan, oh. Ayun pa. Meron pa doon. Naku, kunin natin to guys. Sayang. Kunin muna natin to guys, ampalaya, kasi sayang. So, guys, ito na, oh. Kinuha ko yung ibang ampalaya. Ito, pwede ko siyang isama sa munggo. Pero ito try natin tong isa kasi may ugat pa siya. Kinuha ko yung ugat. Baka pwede pa siya, guys. Tatanim muna natin tong ampalaya. So, dito ko muna siya, guys, nilagay. If ever na malanta man siya, okay lang naman din. Gagawin ko na lang siyang pataba. Ito kasi guys, ganyan din ginawa ko. Kinuha ko din siya doon sa kabilang part ng
yard nung nahanap ko yan guys. Medyo malaki-laki na rin. Nilipat ko lang siya dyan. So ngayon tingnan nyo guys. Nalanta yan pero nabuhay din naman siya. Nagkaroon din ng mga dahon. So parang katulad din nito. Pero itatry ko lang din kung mabubuhay. Pero kung hindi, okay lang. Pataba na lang siya dyan. Ito na yung ating ampalaya. At syempre, malamang matutuwa siya kasi meron na siyang trellis dyan. Meron na silang gagapangan. O, diba? Ito din. Ampalaya din yan. So, ayan. Share na lang sila dyan, guys. So, ito na guys, nakakuha na tayo ng ating kahoy. Kasi dito ko guys, pagagapangin yung ampalaya. Let's go na guys. Gagamitan muna natin ito ng cable tie para mag-guide yung ating ampalaya paakyat. Gamitan muna natin ito guys. Pero make sure guys na hindi masyadong mahigpit para hindi masakal yung ating yung stem ng ampalaya. Yan, dahan-dahanin lang natin para hindi sila ma-shock, mabali. Ayan. I-guide lang natin sila guys paakyat.
Ayan siya guys. So, ayan guys, medyo na ano na natin. So, gagapang na lang yan sila dyan guys. So, just make sure lang na hindi masyadong hindi masyadong tight yung pagkakabuhol para hindi masira yung kanilang stems. So, ayan. Medyo maluwag-luwag naman siya, guys. Kaya, safe naman sila. So, ayan, guys. Antayin na lang natin yung gumapang hanggang doon. Excited na ako, guys. Kasi malapit na tong malapit na tong mamulaklak. Kasi medyo na siya, malago. Nilagyan ko lang siya ng cable tie para mag-guide kung saan sila pwedeng gumapang. So, ayan. Kasi guys, na sila? Medyo kumakapal na siya. Kaya kailangan niya ng medyo malaki-laking trellis. Ang ganda ng aking ampalaya, guys. Ayan. So, ayan na guys. Tapos na natin gawin ang ating ampalaya trellis. So, ayan guys. Syempre, matutuwa ang ating mga ampalaya. So, ayan. At guys, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. And don't forget to click the notification bell para ma-notify po kayo if ever meron akong bagong upload. So, sana nagustuhan niyo po ang aking episode for today's video. And of course guys, it's me, Leia, na nagsasabing sabay-sabay tayong matuto sa pagtatanim gamit lamang ang organikong pamamaraan. So, thank you guys. Thank you for watching. Happy farming! Bye-bye!